Sabi nila, ang init daw ngayon, pinapractice lang ang mga tao. Pinapractice sa impyerno. Pinapractice. Pero tayo, wala yun. Walang practice sa atin doon. Kasi hindi tayo taga roon. Amen? O, tingnan mo yung katabi mo, mukha mong taga roon yan. Malapit na. Okay? Okay. Tayo ay taga-langit. Amen? Sino pong nagsasabi tayo ay taga-langit? Tayo makaway. Tingnan mo yung katabi mo, mukha mong taga-langit yan? Baka langit-langitan lang yan. Langit-langitan. Okay? Langit-ngit. Okay. Sige po. Ang atin pong mensahe ngayong umaga. Yan. Ang mensahe po natin ngayon is Word of God. Ayan, Word of God. Word of God by Pastor Larry. Wow, Larry. Sika. Ayan, buksan po natin ang ating mga Bible. If you have your Bible with you. Lahat ng may mga Bible. Wala tayong Bible? O yan, salamat meron. Okay, Matthew. Yan, Matthew 21, 28 to 32. Okay, bakit may Word of God? Bakit kailangan tuwing magtitipon tayo may Bible? Pagkain ng kaluluwa. Yan, pagkain ng kaluluwa. Tapos sabi ng iba, Pastor, kahit wala ako sa church, andyan yung aking espiritu. Kasama ninyo ang aking espiritu. Kaya yung mga upuan na bakante, huwag niyong upuan yan. Kasi nandyan yung kanilang mga espiritu. Baka maupuan niyo. Nandyan yung mga espiritu. Okay, so Matthew 21, 28 to 32. Dito kayo tingin. Paano kayo makakain kung hindi kayo nakatingin? Tingin kayo sa screen para makita ninyo ang mensahe ngayon. Nawa ito ay mayroong mensahe para sa iyo at aking buhay. Kasama po ako. Alam niyo po kaming mga pastor, kaming mga preacher, hindi kami exempted. No? Tao din kami, nakasama din kami sa mensahe. No? Hindi kami magmimensahe para pagpatama sa inyo, pero unang-una, kami na po ang natatamaan. Dahil kami po ay may tama. May tama. May tama ba ako? Sobra, Pastor. Matthew 21. Sige po. Buksan po natin, mga kapatid, yung Bibles. Yan. Okay, tingin niyo po. Ito po ay kwento. Mahilig tayo sa kwento. Alam mo si Jesus? Napansin niyo ba si Jesus? Napansin niyo ba si Jesus? Na kapag nangangaral siya ay sa pamamagitan ng kwento. Okay, kwento na may kabuluhan. Hindi kwento na walang kwenta. Ang kwento ni Jesus may kwenta. May kabuluhan. Mahalaga. Sabihin natin, mahalaga. Mahalaga. Everybody say, mahalaga. Mahalaga. Yung katabi mo ba ay mahalaga sa iyo? Yan. So, itong mensahe na ito ay mahalaga sa mga taong nagpapahalaga dahil tayong lahat sa harapan ng Diyos ay mahalaga. Mahal ka na, alaga ka pa. Tingnan niyo po yung mahalaga, dalawang salita na pinagsama. Mahalaga. Mahal ka, alaga ka. Mahal, alaga. Yung mga nagsasabing, mahal kita, pero hindi naman marunong mag-alaga, sungaling yan. Sungaling. Mahal kita, pero hindi marunong magbigay ng pagpapahalaga. Pag sinabi mong mahal kita, mahalaga ka, alagaan kita. Dahil si Lord, mahal tayo ni Lord, inaalagaan tayo araw-araw. Pansinin nyo, kung hindi tayo inaalagaan ni Lord, ano na kaya tayo? Ano na kaya itsura natin kung hindi tayo inaalagaan ni Lord? Diba? Tayo, mga kapatid, bawat isa sa atin, inaalagaan natin ang ating mga sarili. Diba? Paano nyo nalagaan yung mga mukha nyo? Meron ba dito marunong mag-alaga ng mukha? Skincare. Ilang beses inyong hinahawakan yung mukha nyo sa loob ng isang araw?
Di ba? Sino sa inyo ang katulad ko na banat ganyan, banat ganyan? Kasi ayaw natin kumulubot. So, kaya, alaga. Alagang porcelana. Alagang Ariel. Alagang Ariel, hindi naman mo ka natatabi mo. Alagang Perla ba yan? Alagang Tide? O alagang Superwheel? May meron pa ba nun? Mr. Clint? At ako yun. Okay. Tingnan niyo po yung salita ng Diyos. Dito tingin. Okay, basa. Ready, begin. He went to the first and said, Son, go and work today in the vineyard. Then next, I will not, he answered. But later, he changed his mind and went. Then the father went to the other son and said the same thing. He answered, I will, sir. But he did not go. Galing, no? Which of the two did what his father wanted? Sabi nila, the first, he answered. Jesus said to them, I tell you the truth, the tax collectors and the prostitutes, darin pa dito ang mga buring, and the prostitutes are entering the kingdom of God ahead of you. For John came to you to show you the way of righteousness, and you did not believe him, but the tax collectors and the prostitutes did. And even after you saw this, you did not repent and believe him. May the Lord God bless upon the reading of this Holy Word. Alam niyo po, bakit ko ito napili na passage ngayon? Because as I roaming around Metro Manila, I go there and there, here and there and there and there. Nagiging lakwatsero ako for the past few weeks. Kung saan-saan po ako nakarating, south, north, east, west. Kung saan-saan po ako nai-invite. At kapag napunta ako sa isang lugar, ako po yung taong pala-observe, nagmamasid. Ano na po ang kalakaran? At ano na po ang kasalukuyan na ganap ng mga tao ngayon? Even churches, I went to different churches, mega churches, malaking simbahan, malamig na simbahan, mainit na simbahan, maayos na simbahan, magulong na simbahan. Lahat po napupuntahan ko. Nag-o-observe ko ako. And this is what I do, what I conclude. Sa loob ng church, everybody are very polite. Pag nasa church, everybody are behave. Na talagang masahin mo kadalangin. Kasi nasa church. But after paglabas sa church building, ito na. Ito na yung labanan. Ito na yung totoong labanan. Ito na yung totoong buhay. Kasi sa loob ng church, pwede ka mag-compute. Amen? Amen. Bihis ka, iba sa, lalo pag mga mega churches, nakagaw, naka-kustura, naka-high-heel, naka-herdo, naka-Pilipinyana, ayos na ayos. Na pagpasok mo sa church, good morning. Talagang very polite, very respectful. But the true life is yung daily living. Yung starting Monday, Tuesday, Wednesday, at Lunes. Ano na? Ito yung nakikita. Sa church, pag sinabi ng pastor o sinabi ng nakatayo dito, Amen! Talagang lalabas ang lalamunan. Amen! Ano ito bang ibig sabihin ng Amen? The word Amen is you agree. Amen. Amen. Ina-amin. Sumasang-ayon. Hello? Hi.
Na ibig sabihin, kung anong sinasabi dito, sumasang-ayon ka. Yun po yung ibig sabihin ng amen. Do you believe in God? Amen. Do you obey God? Amen. Amen tayo ng amen. Ibig sabihin, yes. Hello? Pag sinabi mong amen, ibig sabihin, yes, Lord. Yes. Let's look at the story. There was a man, meron siya, si Jesus po ang may kwento dito. Not me. Ako ngayon ay isang instrumento lamang para ulitin ko yung kinukwento na totoong may-ari ng kwentong ito. Ang may kwento nito, si Jesus mismo. Kausap niya ang kanyang mga alagad, kanyang mga disciples. Nagkwento si Jesus, hindi para matamaan ang mga disciples. Nagkwento siya because this was what Jesus observed nung kapanahunan na yun. At alam niyo po ba, ang kapanahunan ni Jesus ay kamukhang-kamukhang sa ating kapanahunan ngayon. Where we can relate this story. Saan ako diyan? That's the purpose why Jesus made or talk or told this story. Na magiging mirror. Sabi natin mirror. Na para tayong haharap ngayon ng salamin. Salamin, salamin, salamin. Tell me, who is the beauty? Sila bang kwento ngayon? Snow White. Snow White. Okay. Tingnan niya po natin ang salamin. Sabi ni Jesus, the story starts with a question. Okay, the question. What do you think? Okay. Pambungad pa lang ng kwento, napakahirap ng kwento. Di ba ang tanong, dapat doon na yan sa huli? Nasundan nyo? Ang question and answer, kadalasan, doon sa last part of the story. What do you think? Pero dito pakaiba. Pa-unique talaga si Lord. Pambungad pa lang, verse 28, sabi niya na kaagad, what do you think? Sa Tagalog, ano sa palagay? What do you think? Kung ako ay isa sa mga disciples at may pagkapiluso po ako, sabi ni Lord, ano sa palagay niyo? Ano? Wala ka pang pinukwento eh. Tinatanong mo na ako kaagad kung ano sa palagay niyo. Now this is the story. There was a man who had 2 sons. He went to the first and said, Son, go and work today in the vineyard. The next, I will not. Sa Tagalog, ayaw ko. Pakialam mo. Huwag ako. Sa English, don't me. Don't me. Tama ba yung English? Pasensya na kayo, di ba ako Amerikano kasi. Huwag ako. Don't me. Ayan, I will not. Sabi ng isang anak. Anong tawag mo sa kanya? Pag ito niya utusan mo, ayaw ko. Anong tawag doon? Ha? Tapulan, tamad, ubod ng katamaran. Sabi niya, ayaw ko. Sabi, but later, but later, he changed his mind. Nagbagong isip niya. May kaya naman sa tatay ko, ito na ba makain sa akin? Napakawalang liya ko ng mga anak. Napakawalang utang na loob ko naman kung ganun. Kung ganun. Walang ganun. Parang suwain ako kung ganun. Noong umpisa, sabi niya, ayaw ko. Pero napag-isip-isip niya, pumunta siya. Ang akala ng tatay, hindi siya pumunta kasi sinabi niyang ayaw ko eh. Pero pumunta.
at sumunod sa utos. Ano ang utos? Pumunta ka sa bukirin. Bayan, yung kasakahan nila, mag-uuma sila. O pumunta ka sa palayan, magkamot ka doon, magdalim ka ng palay, o tanggalan mo ng mga kuhol, o ano ba yung... Alam nila yung kalakaran ng kanilang anak buhay. Magsasaka itong pamilyang ito. Dalawa ang kanyang anak. Inutusan, una, ayaw ko. Pero, kapag isip-isip niya, maya-maya, punta ka. Sumunod siya. Yung pangalawa, ito yung pangalawa. Dahil ayaw ng isa, pumunta siya sa isang anak. Usan sa sons, hindi daughter. Yung mga lalaki ito. Then the father went to the other son and said, the same thing. Ganon din, anak, punta ka sa bukirin natin. Alam niyo nila yung, hindi na dinagdetalye kung anong assignment, anong ipapagawa. Automatic na yon, alam na ng mga anak kung anong ginagawa sa bukirin. Sabi ng isa, yes. Sabi ng isa, yes sir. Yes father. May pasalot-salot pa. Yes sir. Ako pa. See? But later, he did not go. Hindi pumunta. Pero nagsabi siyang oo. Opo. Pero hindi naman pumunta. May kilala akong kanya. Okay. But later, he did not go. Okay. Question. Si Jesus nagtanong. Ang kausap niya, yung mga alagad. Which of the two did what his father wanted? Sino sa kanila ang sumunod sa utos ng Ama? Sumagot ang mga disciple. Siyempre, yung una. Yung humindi, pero pumunta pala. Sino ang masunurin? Yung una. Okay. Then Jesus said to them, I tell you the truth. The tax collectors and the prostitutes. Alam mo na, hindi mo na i-detalye. Ano ba ang mga ginagawa ng prostitute? Umatik, alam mo natin yan. Okay? Tax collectors. Mga maniningil ng buhis, mga balita, mga magnanakaw. Yung mga taga-BIR, mga gobyernong tao na magnanakaw, tax collectors, are entering the kingdom of God ahead of you. Hello? Ahead of you. Yung obvious na mga magnanakaw, yung obvious na mga prostitute, makasalanan, mas nauna pa nakapasok sa kaharian ng langit kaysa mga nagbanal-banalan. Mas natutuwa pa si Lord sa mga hinuhusgahan nating mga makasalanan. Mas malapit pa kay Lord kaysa mga wala akong absent sa church. Pure ako. Amen ako. Hallelujah ako. Maka-Diyos ako. Makasimbahan ako. You see? Mas nauna pa ang mga makasalanan kaysa mga nagbanal-banalan. Tingnan niyo po. I tell you, for John came to you to show you the way of righteousness, and you did not believe. But the tax collector, the prostitute, did. And even after you saw this, you did not repent and believe. This is what I observe. Maraming mga hindi, natuloy ng hindi born again, napapansin ko ang kapatid. Nananang sasabi ko minsan, parang mas born again pa silang magsalita. Mas Kristiyano pa silang kumilos. Mas refined pa the ways ito. But I know for myself, they are not born again. They are not attending churches like ours.
na hindi sila marunong sa praise and worship, na hindi nila alam ano yung prayer meeting. But their words, their thoughts, their actions, mas masasabi ko, bakit ganun Lord? Bakit mas banal pa sila? At nasasaktan ako, umiiyak ang puso. Kasi kausap ko mga Christians, for example, kausap ko, hello sister, maririnig ko, nagsisiraan, nagbabamalan, magkakapatid, pero hold their Bible. May hawak ng Bible. At nagsasabi, membro ako ng church na yun. But their lives will tell, are we? Are you? Saying, I am born again Christian in my words, in my mouth, but my actions, my kilos, may pag-upo at pananalita. Parang ito yung mensahe. Parang nagkaroon si Lord ng comparison. Hello, napansin nyo? Dinaan ni Lord sa isang kwento na merong ama na may dalawang anak. Naiisa ang utos. Pare-parihas ang utos. Walang lamang sa utos. Parihas. Saan nagkaiba? Sa tugon. Sa response ng dalawang anak. Yung una, ayoko. Pero, maya-maya, sumunod din pala. Samantalang yung isa, opo. Pero, hindi naman pumunta. Sino ang pinalugdan ng Lord? Yung nagsasabing, hindi, pero, ang sinasabi ng bibig niya, hindi, pero, action speaks louder than words. Sino dito na anak na si Lord natutuwa? Una. Ibig sabihin, mas natutuwa si Lord sa ginagawa kaysa sinasabi. There is a contradiction between words and action. It is a conflict between what we say and what we do. Ang gusto ni Lord, what you say. Ang gusto ni Lord, yung resulta. Ang gusto ni Lord, yung application. Yung ginagawa kaysa sinasabi. Kahit mabulaklak kang magsalita, napakamakata sa salita, pero hindi naman nakikita sa gawa. Ang tawag doon, ngawa. Nangangawa, wala naman gawa. Pinapakita ni Lord dito kung saan siya mas natutuwa. Saan tayo magsasabing yes? Sa loob ng church. At paglabas ng church, ang yes natin nagiging no. How many times? Forward lahat ng hinipong ni Lord. Forward. Naiiyak pa kayo. But when it comes to gawain para kay Lord, hindi mo makakita sa prayer meeting. Hindi mo makakita sa Bible study. Dahil busy. Katulad ng pangalawa, na nagsasabing yes inside the church, pero no outside the church. No Monday hanggang Sabado. No. Sabi, no. May pagkita na naman paglinggo. Yes na naman. Pero pagdating ng Lunes hanggang Sabado, big no. All
paano si Lord nalulugod? Sige na. Paano si Lord matutubag sa akin? We have a lot of time para sa sarili. Pastor, alam naman ni Lord ang heart ko. Alam naman ni Lord ang buhay ko. No question. Pero ang hinahanap ni Lord, hindi emotion, but action. Kahit maubos pa ang luha mo sa kakaiyak sa loob ng church, pero after iyak, wala namang action. Si Lord is pleased. What we have. Hindi sapat, pinapakita ni Lord dito, hindi sapat na marami kang alam. Kahit isang katirbang versikulo, kahit memoryado mo pa from Genesis to Revelation. Kaysa isang versikulo lang, pero ina-apply mo, matutuwa si Lord. Kaysa marami kang versikulo, magaling kang mangaral, magaling kang magganito, ganito dapat sa how to do it, how to do this. Pero pagdating sa application, nothing. Kaya sabi ni, sino bang singer, no? I am nothing, 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 yet, still, nothing. What we can do? Ano bang ganansya? Saan tayo magkaroon ng ganansya? Tungkol sa may gawa. Kasi si Lord magbibigay ng reward, magbibigay ng blessing, hindi doon sa sinasabi natin, kundi doon sa mga gumagawa. Ang batayan ng sahod is yung gawa. Walang sinasakuran na magpapasok ako, boss, pero bandang huli, hindi naman pala. Sino ang sasahuran ni boss? Yung gumagawa. Aasa pa ng sahod yung nagsabing, oo, papasok, pero hindi naman. Tapos siya pang mamumuna doon na payroll. Siya pang, boss, sige, pagkas-advance, at boss, di ba sahod natin ngayon? Pagtingin ng boss, hindi ka naman pumasok ako kung sa sahod. Nag-uho ako, di ba? Nag-uho ka, pero wala kang time-in, wala kang pasok. Sinong sahuran? Yung pumasok, yung gumawa. Do not let us not expect blessing. Lord, sabi mo, pagpalain mo kaming mga Christian. Sabi mo, Lord, hindi niyo po kami pababayaan. Sabi mo, Lord, iingatan. Sabi mo, Lord, abundansya, masaganang buhay. Do not expect. Why? You did not do what God wanted us to do. No work, no pay. Totoo, born again ka. Totoo, Kristiyano tayo. Because being a Christian does accept Jesus Christ as Lord and Savior, you are already a Christian. By faith. Kristiyano ka na ngayon. Libre ang magiging Kristiyano. Dahil si Lord ang namatay sa cross para sa atin. Libre po yan. Si Lord ang nagbayad ng ating kaligtasan. Binayaran niya, impyerno ka na sana. Binayaran tayo ng kanyang banal na dugo. Namatay siya sa cross para ikaw at ako ay maligtas. Yes, ligtas na tayo. But daily Christians, daily blessings, may kaakibat na gawa. Kaya panalangin ka ng panalangin, Panginoon, bigyan mo ako ng pera. May bayaran ako. Pera, Lord, pera, pera, pera. Walang pera sa langit. Walang central bank sa langit. Walang factory ng pera sa langit. Kaya do not expect may babagsak sa harapan mo ng maraming pera.
tinulungan ka, pero hindi mo naman ginagawa, do not expect blessings. Kaya ang buhay, kahit mga born again, nagkikita tayo. Huwag natin sisihin si Lord. Huwag natin sisihin si Pastor. Huwag natin sisihin ang mga prayer warriors. Ay, mahina siguro yung prayer meeting natin. Pinagpipray niyo ba ako? Siguro hindi niyo ako pinagpipray niyo. Kasi hindi ako umasinso. Siguro, may favoritism si Pastor. Siguro, ang pinagpipray lang, yun lang mga paborito niya. Ako kasi malayo sa kanya. Siguro, hindi ako pinagpipray. Kahit mapigtas pa ang gilagid ko sa kakapray, the Lord will answer our prayers kung sumunod tayo sa kanyang panahon. True obedience result true blessings. Nasundan niyo? Kung may pagsunod, may pagpapala. Walang sunod, umasa. Hello? May favoritism ba si Lord? No. According sa gawa. Okay? Ngayon, another verse. James 2:26. Santiago 2:26. Ayan. Basa. Lahat po basa. Parehong din. Pag Bisaya magbasa dyan, nagtititit yan. Di ba? Faith without action, faith without deeds is deeds. Parehong deeds. Eh ano ba talaga? Faith without deeds is deeds. Nalala ko tuloy si Job. Okay. Kung papaano ang katawan na walang espiritu ay patay. Ganon din ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Anong asahan mo sa taong patay? Bakit? Naamoy mo ba yung katabi mo? Anong amoy? Amoy patay o amoy buhay? Pastor, amoy upo. Buhay. Kasi hindi naman umaw. Ibig sabihin, pag pinagpawisan pa, buhay. Kasi hindi naman pagpawisan ang patay. Ayan. Ang lahat na may pananampalataya, taas kamay. Lahat ng nanampalataya kay Kristo. Hindi ba ganyan? Napakaliit ang pananampalataya. Lahat ng pananampalataya kay Kristo. Okay, lahat na may pananampalataya kay Kristo. Kung may pananampalataya, tayo ipakita. Huwag itago. Sabi na, di Pastor, kasi hindi ko kasi ako mayabang. Hindi ako showy. But doon. Kasi ang sabi ng Bible, let your light shine that the all men that they may see your good works. Ang mabuting gawa, hindi ikinakahiya, ipakita. Para ang iba ay makakita at mapagpala at matutuwa, sabihin nila, ang gagaling talaga ng taga-Gitwi. Ang galing ng taga-Gitwi, mga mababait, mga mapagbigay. Pero pag hindi mo ipapakita dahil pa-cute-cute ka, sabi ni Lord, huwag mong itago ang mga gawa. Hindi tayo namumulitika, hindi tayo namumulitiko, but we are Christians to show off the world that Christ is Jesus. Amen?
we are a true Christians by action. Hello? By action. Another verse. We are not only hearers. We are James 1:22. James 1:22. Santiago 1:22. Basa. Ready, begin. Okay, ano sa Tagalog? Volunteer? Anong pagkaintindi natin dito? Type 1, para sa Zoom lang tayo, para sa online devotion. Okay, sinong magbigay ng ano sa pagtingin mo na mensahe dito? Kailangan pa bang i-explain yan? Kailangan pa bang i-memorize yan? Understood? Understood? Hindi na kailangan pahirapan. Sa Greek word yan, sa Hebrew, hindi na kailangan. Malinaw pa sa sabaw ng pusit. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan laang ninyo, ngunit hindi wag mong bubuhat, ngunit himua, kadagat-dagat lamang mo doon. Dinadaya ninyo. Sino? Hindi tayo nagdadayaan sa ibang tao. Tayo mismo nagdaya sa sarili. Galit na galit tayo sa iba ng mga mandaraya, mga mali-malita. Pero ang hindi natin alam, sarili natin, sinukutukutok natin. Praise the Lord, hallelujah. Anong problema doon? But prove it. One day, this day. Prove it. Nag-hallelujah ka nung mo Sunday. Prove it. Hallelujah ka rin. We are not only Christians inside the church. We are Christians every day. Because Christianity is not a religion. Ang pagiging Kristiyano, hindi relihiyon. Dahil kapag relihiyon lamang, kapag nasa church, Kristiyano ka. Because Christianity is a lifestyle. Ito yung aking pamumuhay. Kristiyano ako, yung aking pamumuhay. I am a Christian. I am bringing the name of Christ. Christian. From the name of Christ. Dinadala-dala ko, winawagayway ko, araw-araw, ang bandila, ang wantawan ng bandila ni Kristo. Nakabalandra sa aking dibdib ang aking ID that I am a Christian. And this is my identity. Not necessarily Christianity. You know what, mga kapatid? Hindi ko po binubuhat ang aking sarili. At ayaw ko nga po ng corona eh. Hindi pa ako nangarap ng bigyan ng corona dahil hindi madudulad, malalaglag. Pag koronahan ako, walang kapitan ng buhok. Madulas. Nakabingin, mabigat lang yan. Hindi po ako para ako'y bigyan ng papuri at karangal. Pero ito po ang napapansin ko. Kaya saan ako mapunta? Katulad, ito yung bago. Nasa kampanigal namin ngayon ng Prospera. Hindi ko po yung kinakaya. Nasa Prospera po ako ngayon. At nag-ano po ako ng product. Dahil maraming natutulungan ng mga may sakit. At maraming nagkapera. Ngayon, tahimik lang po ako doon.
supervisor, hindi po ako manager. But you know what? Ang may-ari mismo, ang mabuti ko na sabi, Pastor Larry, you transform lives in our family. At every time na may gathering, Pastor Larry, ang gusto namin mag-pray. Ang daming pastors doon. Ang daming Christians doon. Pastor Larry, can you open us in prayer? Pastor Larry, can you share a verse? What is the word of God for today? Word of the day. Pastor Larry, mag-online kami, sasabihin ng CEO. Ayan, pumasok na yung paborito naming pastor. Pastor Larry, may any word of God? Naggarap-garap pa ako doon. Ako naman, Mr. CEO, I highly nominate myself. I did not. Pero bakit sila? Ito yung sinasabi ni Lord. Hindi tayo Kristiyano lang sa loob ng church. Lalo na, hindi lamang ako pastor doon sa loob. Dito lang sa church. Sa loob ng church, ay pastor na pastor. Ang dating nakapasok. Basak naman ang init-init kasi mainit. Ang init-init, nakabarong ng mainit. Pero wag naman. Kahit nakasyon ka lang, kahit nakakanto ka lang, obvious na obvious that God is with you. Ang mga tao marunong at magaling magbasa. Hello? Hindi sila nagbabasa ng Bible. Obvious yan. Wala silang Bible study. Hindi sila umaattend ng prayer meeting. Pero, nakapagbasa sila ng Bible habang tumitingin sila sa mga natuturingang born again, binabasa nila. Malalaman nila ang what is born again, kung papaano ang born again, papaano nila when they describe us. Habang naglalakad ka sa kalsada, habang kumikilos ka, araw-araw habang nagtatrabaho ka, habang nagsasalita ka, nababasa nila ang Bible. They will read the Bible through us. Na masasabi nila that God is love. Na mababasa nila that God is good. When they show us that we are good. At sasabihin nila, gusto ko rin maging born again. Why? Nabasa ko, nakita ko sa buhay mo. Nakita ko si Kristo sa buhay. I knew and I believe Christ now through me. Kahapon na doon ako sa Cavite. Sabi ng aking mga dinidisciple doon, pumasok sila sa isang malaking church. Sikat na church. Aircon, may mga ushers. Pagpasok nila, sir, excuse me po, habang nag-start na po ongoing po ang praise and worship. Ay bakit? Gusto din namin mag-worship. Mamaya na lang po kayo pumasok kapag tapos na ang praise and worship. Kasi bawal sa church namin na may nakakadistorbo. Yun po ang aming patakaran. Ang dami nila. Nung may nagdatingan, yung iba, ay ganun ba? Umuwi yung iba. Pero yung kaibigan ko, na dating membro ng Spring of Life na nandun na sa Cavite, umupo na lang sila sa isang tabi. Pero hindi nakatiis na isa. Alam nyo, kung ganyan man ang patakaran ng church, dapat meron kayong reserve area, waiting area, nalagyan na ng TV, ng mga leso na lang, kaysa sabihin nyo, bawal kumawin. At
sabi ko sa kanila, I remember Mahatma Gandhi. Do you know Mahatma Gandhi? Kung i-google niyo po, kamukha ko yan. Kamukha siya ng tatay ko. At kamukha ko din. Si Mahatma Gandhi. Si Mahatma Gandhi was one of the leaders, world leaders ng Hinduism. Hindu. Ano yung Hindu? Yung religion na Hindu. Sikat yan na religion sa world religion. Yun yung ang paniniwala nila ng reincarnation. Yung reincarnation, hindi nila pinapatay ang mga ipis, mga tipalo, mga imos. Hindi nila pinapatay mga bulaking, mga daga. Hindi nila pinapatay. Why? Ang paniwala nila, doktrina nila, baka nandyan ang espiritu ng lolo mo. Pag pinatay yung daga na pumasok dyan, pinatay mo ang lolo mo. Kasi ang espiritu, reincarnate, bumabalik. Kung salbahe ka ngayon, sa next buhay mo, mapunta ka sa ipis, mapunta ka sa daga, parusa sa'yo, pagbalik ng buhay mo, doon ka sa mga insekto. Pero kung mabait ka ngayon, next buhay mo, pwede ka na. Nakukro mo. Yun ang kanilang doktrina. Wala sa Bible yan. Ibig sabihin, also. Ibig sabihin, gawa-gawa. Ngayon, Mahatma Gandhi. Si Mahatma Gandhi, naglalakad sa kalsada, matalinong tao ito. Nakapulot siya ng pabasahin ng tungkol sa born again. Yung mga pinamigay natin, nakapulot siya ng pamphlet about Jesus. Si Mahatma Gandhi, nagre-research, seeking, naghahanap siya kung ano bang relihiyon, paano ba makakilala kay Lord, paano ba makapunta ng langit. Nung nabasa niya ang babasahin ng born again Christian, nabasa niya in verse dito, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Jesus is the way, the truth, and the life. Nabasa niya doon. Hinil down sa kwarto niya doon sa bahay niya. At, Lord, I open the door of my heart. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus, bilang Panginoon ko tagapagligtas. Born again siya? Yes. Tinanggap na si Jesus. Uhaw na ngayon si Mahatma Gandhi. Naglalakad-lakad siya. Naghanap siya ng katulad sa akin. Church. Christian church. Nag-Kristiyano lang siya, naghanap siya ng Christian church. Napadaan siya sa isang malaking simbahan. Papasok siya, tuloy-tuloy, gusto niyang magsimba. Magsimula na siyang magsimba, maglilingkod na siya kay Lord na si Kristiyano na siya. Ganon din, oops! Excuse me, sir? Saan po kayo pupunta? Magsimba po. Sir, I'm sorry. Kasi po, bawal ang nakasure. Bawal po ang nakasakit. Nakasakit lang po siya. Hindi naman kasi niya alam na may kailangan pala nakakurbata. Kasi ang nag-aisip niya, magsimba. Hindi man niya alam na may mga ritualis palang gano'n. Siya naman gano'n. Hindi ko po magsimba. Sir, sorry. Hindi po po. Kung narinig niyo po yung kasabihan, I like your Christ, but I don't like you Christian. Si Mahatma Gandhi ang may sabi. Sa kanya nang galing. At alam niyo ba si Mahatma Gandhi ngayon? Dahil sarado ang church para sa kanya, pumunta siya sa Hindu. At siya ngayon, yung isa sa mga world leader, pinagpapalaganap sa buong mundo ng Hindu, ng kulto. Napunta tuloy sa kulto ng dahil sa mga pagagawa na naging Kristiyano. Nag-get niyo po piniging sabihin. Do not misinterpret me na ang judgment. Ang message na ito
gusto ni Lord, makatotoo na dahil sayang po mga kapatid na pagdating ng rapture, malalaman natin yung totoo at hindi. Matik lang yun. Sa ngayon, hindi pa natin malalaman kasi we cannot judge everybody and we are not authorized. Wala ni isa sa atin ang binigyan ni Lord ng karapatang humusga sa kapwa. Galit ang Diyos sa mga mapanghusga. Do not judge because you're not a judge. Sabi ng Bible, huwag kang maghukom. Para hindi ka hukman. Anong hukom, anong judge mo sa kapwa, babalik sa iyo. Huhusgahan ka ayon sa mga sinasabi ko. Babalik sa iyo yung sinasabi ko. But, ang pagpapatunay, kailan natin malalaman na totoo ka o hindi? Sa araw ng rapture. Dahil kapag nagra-rapture ngayon, malalaman ang totoo at hindi. Dahil yung totoo, automatic, bigla kang nawawala. At sumalubong ka na kay Kristo dyan sa ulang. Pero yung mga nag-Kristiyano-Kristyanuhan, congratulations, maiwan ka. At magmamarcha para sa great revelation ng paghihirap na hindi mo ba nararanasan noong kahit kailan. Kaya ang mensaheng ito, kailan pa? Now, this message mga kapatid, grabe ang impact sa akin nung nabasa, paulit-ulit kong binasa, ini-evaluate ko na ang sarili ko. Nagpapastor ako, naglilingkod ako, talaga bang seryoso ako? Talaga bang para kay Lord ito? Ang ginagawa ko ba? Talagang accountable ako kay Lord? Kaya ko ba ito ayusin? Kapag kaharap ko na ba si Lord, doon pa ako magsasabing, Lord, I'm sorry talaga, promise, hindi ko na po talaga ulitin. Matarap pa. Mga kapatid, wait for tomorrow. What you can do for now is the day of salvation. Now is the day of evaluating ourselves. Huwag, kasi walang pagsisisi na nakunan. Sino dito ang nagnanais na naging totoo Christian? Totoo. At sino dito gusto ko na Lord magpakatotoo? Kasi kapag hindi ka magpakatotoo, sino ginadaya natin? Hindi mo ginadaya ang katabi mo. Ginadaya ko ang sarili mo. Hello? Kaya, ayun. Sino dito ang gusto maging totoo? Then, if we say that I am and I will, sabi ni Lord, do it. Hello? Do it. Hindi lamang Sunday. Kapag may gawain ang church, o pasok dito. Pasok dito. Kasi ang tingin natin, ay, ipatulari lang naman yan. Salvo lang naman yan. So, yun naman yan, pero piling lang niya yun. Hello? Hindi po ako mga kapatid. Kung ako sa palagay niyo na dahil ako ang nagsabi, instrumento lang po. Alam niyo po sino ang pinagpala? Yung mga gumagawa. Yung mga, nung ako po ay nasa campus ministry, yung mga estudyante ko noon sa campus na mga masunurin, mga totoong sumusuko, anong sinasabi ko, ginagawa nila, ngayon silang pinagpala. I have a disciple na ngayon, na tapos ang kanyang termino, paulit-ulit ang termino ng mayor ng CI Zamboanga. At ngayon, ang kanyang anak niya naman ang mayor, yung isa congressman. At sila ay naging modelong politician sa kanilang bayan. Walang talo-talo.
pinag-aagawan yung mga pamilya na yan sa pagiging leader dahil nakitaan sila ng kabutihan sa gawa. Wala silang maleta, walang bangkito. Pure. Hindi perfecto, pero pinapabuhay si Kristo. They were my disciples before. Yung isa, manager ng bangko. Napopromote ang napopromote. Yung isa, regional director ng Region 7. Yung isa, yung marami mga pastors. Naging spiritual director ng isang international organization. But they were my simple disciple before. But now, they were great men of God. Ginagamit nila. Kaya napansin. Pero yung mga, pag may sinasabi ako, pasok dito, lampas dito, hanggang ngayon, pas, baka naman may pera ka. Pahirang naman. Hanggang ngayon, ganun pa rin. Kumusta ka, kapatid? Ay, ito pa rin. Yung damit niya noong 1972, damit. Tumuspaw na. Ibig sabihin, wala halos pambili. We have the same God. Isang Diyos ang pinaglingkuran. Bakit iba-iba ang natayuan? Sino pinagpala? Yung mga gumagawa. Yung Kristiyano na hindi lamang sa sarili. Ang pinagpala ay yung mga gumagawa. Amen po ba? Sino po ang nais papalain ng Lord? Sino po ang gusto babago ang buhay? Nakuntimpo na ba tayo sa ating katayuan ngayon? Sino ang harap yumaman? Hipokrito tayo kung sabihin hindi mo kailangan ng pera. Hello? Pag makasarili ka, okay ka na. Pero kung nakita mo yung ibang nangangailangan, pag may puso kang matutumi, punta ka sa Balintawa. Pamilya na sa ilalim ng kulay. Nagiging tayo. Ang may makakain. Ang mabubuting gawa na nagre-reflect sa Diyos na tayo ang kanilang maging salamin. Brothers and sisters, ang Diyos gusto niyang pagpalain ng Diyos. Gusto ng Diyos na lalaki ang simbahan. Pero kahit anong sikat ng malaki, kung ang puso natin ay maliit, kahit anong gustong palakihin, kung ang puso natin ay hanggang doon pa rin. Alam niyo ba yung pating? Pating. Shark. Yung isda. Napansin ko sa shark, kapag maliit na aquarium, doon mo siya ilagay, yung pating, kahit ilang taon na siya, ganun pa rin ang laki niya. Ilipat mo ngayon sa bathtub. Lalaki siya, ayon sa laki ng bathtub. Ilipat mo siya sa karagatan. Lalo siya lumaki. So, ang size, ang laki ng isdang ito, depende sa kanyang lagay. Tunay na po? It is, ang size ng ating blessing, it is not the size of our body. It is the size of our Amen? Kahit ang dami mong basket at sako sa bahay na para lagyan ng pera, kung ang puso naman natin ay maliit. Ang totoong lagayan ng blessing. Dapat ang ating puso spiritually nagsilay. Amen? What is important? Ang
big heart. Amen. Shall we all rise? Dahil natin tumayo. Is God talking to us right now? Nangusap ba si Lord sa atin, mga kapatid? Minsan mahapdi, minsan masakit, pero kung doon tayo gagaling, sulit. Amen? Ang gamot minsan, maasin, mahapdi, pero ang purpose para sa kanila. Nais mo bang gumaling sa mata mo? Nais mo bang salugyan ng Panginoon? Hallelujah. Pray right now. Be changed, be transformed by the renewing of our mind. Hallelujah. And Jesus will come to us, will lead us, will guide us. Raise your hands to the Lord and offer it to Him right now. Nakatingin sa iyo si Lord. Nakatingin siya ngayon. Nakapokus ang kanyang paningin sa iyo. Huwag mong intindihin ang iba. Huwag mong pansinin ang kalagayan ng iba. Dahil sa harapan ng Lord, isa. Napakalaki ang opportunity na darating sa iyo. Napakalawak ng mundo na kung saan ikaw, kapatid, gagamitin ng Lord. Maraming mga taong naghihintay. Maraming mga taong nangangailangan. Wala. Isang ako. Pang sabihin, ako Panginoon. Gamitin ko ako. Ako, Lord, gawin mong kamay. Gawin mo ako ng mga paka mo. Gawin mo ako mga kamay mo. Na Holy Spirit, ang buhay ko ay gamitin ko. Na let the life of Jesus be shine. Be seen. Jesus, without you, I can do nothing. That is why I'm here. Right now. Narito ako. Dahil naniwala ako kung wala akong magagawa. Allow God to be our partner. Allow God to be our boss. And let us do what He wanted us to do. Obedience matters. Obedience matters. Hallelujah. Cry, holy, holy God. God is holy. This is our cry from our heart. That He is. That He is holy. Accept our hope. Accept our love. Accept our commitment, our heart's desire, and our prayers, O Lord. Our prayers, Father God, that our church will become a tunnel of the whole Philippines. Maliit ang church, but you are a big God. Malaki ka ulit. We lift
up your name, O Lord. And we exalt your name, be exalted. I am changed in the presence of the Holy God. I am changed in the presence of the Holy God. From our heart, the Lord is talking to us. The Lord is touching our heart right now, and I believe the Lord is here right now. He is a holy God, touching our lives. Lagay mo yung kanang kamay sa iyong dibdib, tapat mo sa iyong puso, at yung kaliwang kamay itaas sa Panginoon. Holy, holy God.
want to be changed in the presence of our Holy God? You see, yes? Yes, I am. Yes, amen. Can you say amen? At mula sa araw na ito, mag-level up na po tayo. Mula sa araw na ito, we are a Christian, not in words, but in action. Na ating ipatunayan, una, sa harapan ng Lord. Pangalawa, sa harapan ng mga tao. Hindi ipagmamayabang, kundi ipagpala ang nakakarami. Dahil si Kristo namatay para sa lahat. Hallelujah. Sabi niya, I am changed. I am changed. I am changed. In the presence of a holy God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Father God. In Jesus' name, we pray. Everybody shout, Amen! Amen! Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! Come on, sir! Yes, victory! Victory! Shout, hallelujah! 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 Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sabi mo sa katabi mo, tapikin mo, God bless you.